Alejandro, nasaan ka na ba? Sigaw ni Leia na siyang sekretarya ni Alejandro mula sa telepono. Baka sabihan na lang ang board na hintayin ng CEO ng kumpanya. At kung hindi man nila magawang magintay, umalis na lang sila. Hindi ko sila kailangan. Malamig na sagot ni Alejandro bago patayin ng tawag. Napabuntong hininga si Alejandro. Kung hindi lang sana nasira ang kotse niya ay kanina pa siyang nakapunta sa kumpanya niya. Kung magtataksi naman siya, ay siguradong lalo lang siyang matatagalan dahil sa traffic. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Alejandro. Kahit pawisan na siya dala ng halos 1 oras na paglalakad, ay hindi pa rin iyon nakabawas sa kagwapuhan ng binata. Pinagtitinginan pa nga siya ng mga nakakasalubong niya pero wala namang pakailam ang binata. Hindi rin naman kasi siya interesado sa ibang tao. Natigilan lamang sa paglalakad si Alejandro nang makabangga niya ang isang batang lalaki na nasa edad 7 taong gulang. Agad na bumagsak sa sementadong kalsada ang bata. Napatras naman si Alejandro nang makita ang itsura nito. Punit-punit ang damit, marumi at may putik pa ang mga kamay. Kahit medyo malayo na siya ay amoy niya rin ang baho nito. Sorry po kuya, nadumian ko po kayo. Panghihingi ng tawad ng bata. Bumaba ang tingin ni Alejandro sa kanyang damit. Nanlaki ang mata niya nang makita ang suot niyang suit na may putik na at bakas pa ng palad ng bata. Napahilamos sa mukha dahil sa inis si Alejandro. What have you done? Tingnan mo. Narumihan mo na ang suot kong damit dahil sa katangahan mo. Sigaw ni Alejandro sa bata. Mabilis na kinuha niya ang panyo niya sa kanyang bulsa saka sinubukang punasan ng kanyang damit. Pero napamura na lamang siya dahil mas lalo lang kumalat ang dumirood. Di ko naman po sinasadya. Sinadya mo. Kung nag-ingat ka sana, hindi mo sana ako binangga. Mga walang respeto. Inis na sabi ni Alejandro. Laking gulat na lamang ang Alejandro nang hawakan ulit siya ng batang lalaki sa dulo ng kanyang damit. Kuya, pasensya na po. Huwag na po kayong magalit sa akin. Hindi na natapos ng batang lalaki ang kanyang sasabihin nang tabigin siya ng palayo ni Alejandro. Nanlalaki ang mga mata ng binata na tiningnan ang dulo ng damit niya na punong-puno na rin ng mansya. Napahilot siya sa kanyang sentido. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Alam mo bata, huwag ka nang humingi ng pasensya kasi tapos na. Nagawa mo na. Kung ako sa'yo, umuwi ka na't maligo ka kasi ang baho mo. Saka lumayo ka sa akin, pwede ba? Nagulat si Alejandro nang samaan siya ng tingin ng bata. Mas lalo pang nanlaki ang mata niya dahil tinaasan siya ng gitnang daliri ng bata. Ang salbahin mo naman, susumbong kita sa mama ko. Mahinang tumawa si Alejandro. O sige, isumbong mo ako para pareho kayong mapahiya. Pangahamon ni Alejandro. Maghintay ka rito, ipapaharap kita sa nanay ko. Matakot ka na. Hindi na nakasagot pa si Alejandro nang tumakbo palayo ang bata. Napailing na lamang siya. Wala naman siyang balak hintayin talaga ang bata at wala ring balak makipag-away pa sa mga taong kalsada. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Alejandro pero nagulat siya nang marinig ang boses ng bata. Paglingon niya sa kanyang likuran ay agad nakita ni Alejandro ang isang babae. Gaya ng bata, marumi rin ito at madungis. May saklay din itong gamit at masama ang titig sa kanya. Pero hindi ang tingin ng dalaga ang nakakuha ng atensyon ni Alejandro, kundi ang mukha nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Kamukhang kamukha ng pulubi ang ex-girlfriend niya. Hoy lalaki, inaway mo raw ang anak ko? Maangas sa tanong ni Eliza. Tiningnan niya pa mula ulo hanggang paa ang binata. In fairness, pogi rin naman ang binata. Pero hindi pa iyon makakatinag sa init ng ulo niya. Ang ayaw sa lahat ni Eliza ay ang inaaway si Nico, ang kaisa-isa niyang anak at pamilya. Sasha? Mahinang tumawa si Eliza. Titig na titig si Alejandro sa kanya. Alam naman ni Eliza na maganda siya, pero hindi siya papatol sa lalaking umaaway sa anak niya kahit pogi pa ito. Anong Sasha? Kung saksakin kaya kita nitong saklay ko, hindi porkat pilay ako, hindi ako papatol sa'yo. Malakas na sabi ni Eliza. Hindi niya naalintana pa ang tininginan ng ibang tao sa kanya. Ang importante sa kanya ay maipagtanggol ang anak. Napakurap naman si Alejandro. Tiningnan niya ang bawat anggulo ng mukha ni Eliza. Kamukhang kamukha talaga iyon ni Sasha. Mahinang tumawa si Alejandro nang manumbalik sa isipan niya ang sinabi ng dalaga. Ikaw palang pinagyayabang ng anak mo. Alam mo bang dinumihan niya ang suot ko ngayon?
Kung hindi niya ako dinamihan, hindi ko rin sana siya sinigawan. Ani Alejandro. Kahit na. Dapat inintindi mo na lang. Bata ito oh. Kumakasta ka pa, kaedad mo lang. Depensa naman ni Eliza. Napahilot sa sentido si Alejandro. Sa halip na sagutin si Eliza ay tumalikod na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Laking gulat niya na lamang nang tumama sa kanya ang isang matigas na bagay. Paglingon niya ay nakita niya ang babae na nakangisi. Paggaba niya ng tingin ay nakita niya ang isang tsinelas na may tae. Sinasagad niyo ba talagang pasensya ko Bakit nagagalit ka? Dinikit ko lang naman sa iyo ang kapatid mo dahil astang tae ka. Mabaho at basura. Pweh, halika na nga anak. Wala tayong mapapala sa masamang lalaki na yan. Sabi ni Eliza bago talikuran si Alejandro. Naimon ang binata na negas sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang habulin si Eliza at gantihan ito. Gusto niyang tanungin ng babae kung ito ba ay si Sasha at kung oo, paanong pulubi ito at pilay pa. Pero ang mas pinagtataka ni Alejandro, bakit parang hindi siya kilala ng dalaga? Napabuntong hininga na lamang si Alejandro bago hawakan ang malapot na bagay sa kanyang likuran. Napamura na lamang siya nang maalala niya ang sinabi ni Eliza na tae nga pala ang nasa tsinelas ang ibinato sa kanya. Napabuntong hininga naman si Eliza nang makarating sila ng kanyang anak na si Nico sa kanilang pwesto sa harap ng malaking mall. Naupo silang dalawa sa nakalatag na kariton na may unan din na napulot lang nila sa basurahan. Anak, ayos ka na ba? May ginawa pa bang masama sa'yo yung lalaking yun kasi kung oo, susugurin ko talaga yon. Sabi ni Eliza. Salamat, Mama. Laki mood lang laga akong pinagtatanggol. Sus, sinasabi mo lang yan kasi pinagtatanggol kita eh. Pero anak, narinig ko yung sinabi ng lalaki. Dunumihan mo raw ang damit niya? Nakataas ang kilay na tanong ni Eliza. Sorry, Ma. Di ko naman kasi sinasadya yun eh. Kahit pinagtanggol kita sa lalaking yon, may mali ka pa rin. Sa susunod, mag-sorry ka na lang tapos umalis ka na. Sige, Mama, para sa'yo. Nakangisi na lamang si Eliza bago guluhin ang buhok ng anak. Nanumbalik sa isipan niya ang itsura ng lalaki. Pakiramdam niya ay naaamoy niya pa rin ang amoy ni Alejandro. Sobrang bango. Mama! Napatingin si Eliza kay Nico nang pumitik ito sa kanyang harapan. Nakapamaywang pa ito sa kanya. Oh, bakit anak? Bakit natulala ka bigla tapos ngingiti ka pa? Naningkit ang mata ni Nico. Huwag mo sabihin na naalala mo yung lalaki na yun. Hoy, hindi ha. Nanlaki ang mata ni Eliza. Nag-init ang dalawang pisngi niya. Bakit ka namumula? Pang-asar ni Nico. Nico, mabuti pa. Mamalimos na lang tayo. Doon ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Pag-iiba ni Eliza sa usapan. Mabilis din niyang kinuha ang saklay bago tumayo. Crush mo ba siya, Ma? Hindi ko siya crush. At saka bakit alam mo na yan? Nanlalaki ang mata niya, sabi ni Eliza. Crush mo nga. Hindi. Sige, sabi mo eh. Hanapin ko nga yun tapos ireto kita. Hindi ko nga crush. Mama, bawal na magsinungaling. Pulang-pula ng mukha mo oh. Huwag kang mag-alala. Irereto na kita sa kanya kapag nakita ko siya. Napahilamos na lamang sa mukha si Eliza nang tumakbo na palayo si Nico. Mahina siyang tumawa sa kanapailing. Ako? Crush ang pogi na yon? Imposible. Ani Eliza sa sarili. Samantala, kakalabas lamang ni Alejandro sa conference room. Dire-diretso siyang naglakad papuntang elevator pero napahinto siya nang marinig ang boses ni Leia. Alejandro, where are you going? May meeting ka pa mamaya. Lumingon si Alejandro kay Leia. Walang emosyon niyang tiningnan ang dalaga. Matalik niya itong kaibigan, pero magmula nung biglang nawala ang ex-girlfriend niya na si Sasha, ay nagbago na rin ang trato niya sa lahat. Cancel them. May pupuntahan ako. Saan naman? Wala kang pakialam, Leia. Sino ka ba sa buhay ko? Direktang tanong ni Alejandro. Nangunot naman ang noo ni Leia. Napansin ni Alejandro ang pagdaan ng sakit sa mata ng dalaga, pero napairap na lang si Alejandro. Tumalikod na lang siya ulit at pumasok sa elevator. Wala siyang panahon para makipag-usap pa sa sekretarya niya dahil may iba siyang plano ngayong hapon. Pagdating niya sa lobby ay agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan niya sa kanyang driver. Bago sumakay sa sasakyan niya, kakatapos lang ayusin ng kotse niya.
Habang nagmamaneho ay muling nanumbalik sa isipan niya si Eliza, ang taong kamukha ng ex-girlfriend niya. Pumapagabag sa isipan niya kung si Sasha nga ba at si Eliza ay iisa. Napangisi si Alejandro. Hindi niya hahayaan na matapos ang araw na hindi niya napapaamin si Eliza na siya ang ex-girlfriend niya. Si Eliza naman ay patingin-tingin sa bawat basurahan na nadadaanan niya. Umaasa siyang may makikita siyang pagkain. Pero puro mga plastic o kaya naman bulok na pagkain lamang ang nakikita niya. Napabuntong hininga si Eliza. Mukhang ang anak na naman niya ang kakain ngayong araw. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Eliza nang aksidente niyang makabangga ang kung sino. Napapikit siya upang hintayin ang sarili na bumagsak sa sahig ng kalsada, pero tanging mga matitikas na braso lamang ang nararamdaman niya sa kanyang baywang. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Napatitig siya sa kahel na kulay ng mata ni Alejandro. Seryoso ang mukha nito na pinagmamasdan ang madungis na mukha ni Eliza. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa ribcage nito dahil sa lakas ng tibok. Bitawan mo nga ako! Sigaw ni Eliza bago umiwas ng tingin. Nanlaki ang mata niya nang bumagsak siya bigla sa kalsada. Napangimi pa siya dahil sa sobrang lakas ng pagkakatama ng puwet niya sa sahig. Inangat niya ang tingin kay Alejandro na nakahalokip-kip na nakatingin sa kanya. Bakit mo naman ako binagsak? Inis na sabi ni Eliza. Sabi mo bitawan kita. E di binitiwan kita. Ang dami mo namang reklamo. Sabi ni Alejandro. Huminga ng malalim si Eliza. Pinipigilan niya na lamang ang sarili na sampalin ng saklay niya ang pagmumukha ng lalaki. Kinuha niya ang kanyang saklay saka ginawa itong suporta upang makatayo. Nang makatayo siya, ay tiningnan niya ulit si Alejandro. Nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa niya rito kanina. Inaamin niya naman na may kasalanan din ng anak niya. Bakit ganyan ka makatingin? Taas kilay na sabi ni Alejandro. Pasensya na pala sa ginawa ko kanina at sa ginawa ng anak ko. Ani Eliza. Alin dun? Yung paglalagay ng putik sa damit ko. Yung pagsigaw sa akin ng anak mo at pagtataas ng gitnang daliri. Yung pagsigaw mo sa akin. O yung pagbato ng tae sa likuran ko. Grabe naman. Para namang ang laki ng hinakit mo sa akin. Nakangiming sabi ni Eliza. Pasensya na sa lahat ng iyon. Dagdag pa ng dalaga. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Kailangan ko ay ang umamin ka. Walang emosyon na sabi ni Alejandro. Umamin saan? Nagmamaang-maangan ka pa ba, Eliza? O kaya naman, Sasha? Alam kong ikaw si Sasha na nagpapanggap lang na hindi ako kilala. Bakit mo ko iniwan ng ganun lang? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na maiwan ang taong mahal ko? Tapos ngayon, magpapakita ka ulit sa akin na ganyan ang itsura mo. Pulubi, pilay, at ang malala pa ay may anak. Siguro iniwan mo ako kasi nagpabuntis ka sa iba, no? Sagutin mo ako. Napaatras si Eliza sa sigaw ni Alejandro. Naluluha itong nakatingin sa kanya at punong-puno ng hinanakit at galit. Pero kahit isa sa mga sinasabi ni Alejandro ay wala siyang maintindihan. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit kumirot din ang dibdib niya. Ano bang sinasabi mo? Nakakunot noong sabi ni Eliza. FYI, hindi ako si Sasha. Ako ay si Eliza. Ngayon lang kita nakilala tapos kung makapagsalita ka, parang kilala mo ko. Huwag ka na magpanggap. Hindi mo ako kilala. Pues, ako si Alejandro. Ako ang boyfriend mo. Wait, ikaw? Boyfriend ko? Malakas na tumawa si Eliza. Hindi ko naalala na may boyfriend akong katulad mo. Alam mo, kung prank lang to, tama na. Nasaan bang kamera? Tumingin sa paligid si Eliza bago binalik ang tingin kay Alejandro na nagtatakang nakatitig sa mukha niya. Nasaan ang kamera? Ituro mo. Baka pwedeng makapag-online limos. May alam naman akong GCash number eh. Doon na lang nila i-send ang pera. Sige na oh. Sayang din kung hindi mo gagamitin ang platform mo para sa pulubing tulad ko. Natameme si Alejandro sa sinabi ni Eliza. Pinagmasdan niyang mabuti ito. Wala man lang bahid ng pagsisinungaling na nakikita sa dalaga. Sa halip na sagutin si Eliza, ay tumalikod na lamang si Alejandro sa kadire-diretsong pumunta sa kotse niya. Napanguso naman si Eliza. Sayang naman kasi ang online limos. Akala pa naman niya, magagawa pa niya iyon sa tulong ni Alejandro.
Hinampas naman ng binata ang manibela pagpasok niya ng kotse. Tiningnan niya ang dalaga na naglalakad palayo. Bakit wala kang maalala, Sasha? Alam kong ikaw yan. Nararamdaman ko. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Nakakuyom ang kamao na sabi ni Alejandro. Galit siya kay Sasha dahil sa pag-iwan nito sa kanya, bigla. Pero mas nangingibabaw sa kanya na alamin kung paano naging ganoon ang taong kamukha ng ex-girlfriend niya. Magmula nung araw na yun, araw-araw nang sinusundan ni Alejandro si Eliza at Nico. Hindi na rin siya nakakapasok ng opisina kasusunod sa mag-ina. Pero kahit isang impormasyon man lamang patungkol sa pinagmulan nila ay wala man lang siyang nalaman. Pakiramdam nga ni Alejandro ay nagbistulang stalker na siya ng mag-ina. Pero wala na siyang pakialam doon. Mas nangingibabaw sa kanya ang kagustuhan na malaman ang tungkol kay Eliza at Nico. Sa kabutihang palad, hindi naman siya nahuhuli ng mag-ina dahil abala rin ang mga ito sa panlilimos at pamamasura araw-araw. Isang araw, tulala lamang si Alejandro habang nasa opisina. Naisipan niya na wag na munang sundan ng mag-ina para makaisip ng paraan kung paano makalapit sa mga ito. Napaangat ng tingin si Alejandro nang bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa nito si Leia na seryoso nakatingin sa kanya. Alejandro, mabuti naman at nandito ka na. Alam bang hinahanap ka ng mga investors natin at ng board? Napaka-irresponsable mo. Nakita ka pa nga ng isa sa mga head ng departments natin na sumusunod sa mga pulubi. Sermon ni Leia. Leia, nakita ko si Sasha. Ano? Alam kong siya yun kaso pulubi siya. Nangunot ang noo ni Alejandro nang tumawa ng malakas si Leia. Hindi yun si Sasha. Baka kamukha lang. Hindi eh. May pakiramdam ako na si Sasha yun. Kaso, hindi niya ako maalala. Kumuyom ang kamao ni Alejandro. At aalamin ko kung bakit siya nagkakaganon. Pero, ang tanong, paano? Nabaling ang tingin ni Alejandro kay Leia nang hawakan nito ang kamay niya. Ngumiti pa si Leia. Alejandro, kalimutan mo na si Sasha. Iniwan ka na niya. At kung si Sasha ang pulubi na yon, wala ka nang dapat ipakailam pa. Iniwan ka niya, tandaan mo yan. Mabilis na inagaw ni Alejandro ang kamay niya kay Leia. Galit ako sa kanya. Pero gusto ko pa rin malaman kung paano siya nagkaganon. Hindi ka nga sigurado kung siya nga yun, Alejandro. Unless, magiging pulubi ka rin para malaman ang patungkol sa pulubing yon. Nanlaki ang mata ni Alejandro sa huling sinabi ni Leia. Mabilis siyang tumayo sa kanakangiting hinawakan sa magkabilang balikat si Leia. Leia, ikaw na munang bahala sa kumpanya. May gagawin lang ako. Alejandro, wait! Hindi na huminto pa at lumingon si Alejandro kay Leia. Mabilis siyang lumabas ng opisina saka pumasok sa elevator. Tama si Leia. Kung magiging pulubi siya, mas mapapadali ang pag-alam niya sa tunay na nangyari kay Eliza. Mama, walang sumusunod sa atin ngayon ah. Sabi ni Nico habang kumakain sila ni Eliza sa gilid ng kalsada. Napatingin naman siya sa paligid. Walang kotse o kaya naman anino ng tao siyang nakita. Nitong mga nakarang araw ay nahalata niyang may sumusunod sa kanila dahil madalas siya nakakakita ng anino ng tao mula sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya naman minabuti ni Eliza na lalo silang mag-iingat ni Nico. Baka naman kasi kidnapper iyon o kaya naman mamamatay tao. Oo nga eh, hindi ko naman alam kung bakit niya tayo sinusundan. Pero ang mahalaga, wala na tayong aalalahanin ngayon. Sabi ni Eliza. Sayang nga mama, hindi ko na ulit nakita si Pogi. Pogi? Yung crush mo. Si Alejandro? Sinong Alejandro, mama? Nanlaki ang mata ni Eliza. Umiwas siya ng tingin kay Nico. Bakit ba si Alejandro ang bigla na lang pumapasok sa isip niya? Nabaling ang tingin niya kay Nico nang tusukin nito ang tagiliran niya. Si mama pumapag-ibig. Alam mo, kumain ka na lang. Sabi ni Eliza. Pinanood na lamang niya ang anak na kumain. Ilang saglit pa, ay natigilan na lang siya nang makaamoy ng tae sa di kalayuan. Tumingin siya sa paligid. Wala namang tae roon pero nang mapansin niya ang isang matangkad na lalaki, ay napanganga na lamang si Eliza. Sa lalaki nang gagaling ang amoy. Grabe namang pasabog yun. Pagkaparinig ni Eliza sa lalaki, katulad nila, madungis din ito. Punit-punit ang damit at may trash bag pang nakasabit sa balikat.
Mama, ano yun? Nagtatakang tanong ni Nico. Sasagot na sana si Eliza nang maamoy na sa malapitan ng amoy tae. Pag-angat niya ng tingin, ay nakita niya ang lalaki na nasa harapan niya at nakangiti pa sa kanya. Pulubi rin ako. Pwede ba makasama sa inyo? Natameme na lang si Eliza sa katumingin sa anak na tulad niya ay hindi rin makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Samantala, kanina pa nangangalay ang labi ni Alejandro kakangiti. Masusukan na rin siya sa amoy ng tae ng kalabaw na pinahid niya pa sa buong katawan niya. Anong sinabi mo? Tanong ni Eliza. Pulubi rin ako. Pwede bang makasama sa inyo? Pag-uulit ni Alejandro. Nangunot ang noo ng binata nang tumawa ng malakas si Eliza. Baliw ka yata eh. Kanya-kanya tayo sa pagiging pulubi, no? Pero first time ko maging pulubi. Kaya palang baho mo. Sabi ni Eliza. Ayaw niyo ba akong kasama? Tanong ni Alejandro. Hindi naman sa ayaw, pero ang baho mo kaya. Tsaka bigla ka nalang lalapit sa amin tapos sasabihin na pulubi ka. Alam naman namin na pulubi ka, pero hindi namin alam na ganyan ka kabaho. Hindi nga ganyan ang amoy namin eh. Mahabang tugon ni Eliza. Pero ganitong amoy ng batang yan. Tinuro ni Alejandro si Nico. Tumaas naman ang kilay ni Eliza. Excuse me? Hindi. Alam mo, kung nanloloko ka lang ng tao at nagpapanggap na pulubi, well, sasabihin ko na sa'yo, hindi effective. Mag-practice ka muna ng acting skills mo. Inis na sabi ni Eliza. Kinuha niyang saklay saka mabilis na tumayo. Sinamaan niya pa ng tingin si Alejandro na nakatitig sa kanya. At kung pulubi ka nga talaga, magkanya-kanya na lang tayo. Walang tutulong sa'yo maliban sa sarili mo. Sabi pa ni Eliza. Natameme naman si Alejandro habang sinusundan ng tingin si Eliza at Nico na naglalakad na paalis. Paggaba niya ng tingin kay Nico ay nakangisi pa ito, saka tinaasan siya ng gitnang daliri na lalong nagpukunot sa kanyang noo. Nang makalayo si Alejandro ay napasimangot na lang siya. Sayang naman ang pagtitiis niyang kalabanin ang sariling amoy at pagbabad sa putik tapos hindi pala siya makakalapit sa mag-ina. Hindi siya papayag na ganoon na lang yun. Kailangan niyang mapalapit sa magnanay pero kailangan niya munang makapag-isip ng plano. Naupo na lamang si Alejandro sa gilid ng kalsada sa kanapabuntong hininga. Kung mahimatay kaya ako tapos isisi ko sa kanila. Ani Alejandro sa sarili. Napailing na lamang siya. Hindi pala pwede yun. Baka lalo lang magalit sa kanya si Eliza. Mama, hanggang kailan ba tayo maghihintay dito sa malayo? Gusto ko na mahiga. Reklamo ni Nico habang nakatingin kay Alejandro na nakahiga sa kareton nila. Konti pa, aalis na rin yan. Sabi ni Eliza. Ilang oras pa ang lumipas pero hindi pa rin umaalis si Alejandro sa pwesto ni na Eliza. Napasimangot na lamang siya. Nakatulog na ang anak niya sa hita niya pero hindi pa rin umaalis ang binata. Paano na niya bubuhatin si Nico papunta sa pwesto nila? Kaunti pa, aalis na rin yan. Sabi ni Eliza. 3 oras pa ang lumipas pero hindi pa rin umaalis si Alejandro. Humihilik na ang anak niya at inaantok na rin siya. Huminga na lamang ng malalim si Eliza bago kinuha ang saklay saka naglakad palapit kay Alejandro. Nang makalapit siya sa pwesto nito ay nakita niya itong tulog habang nakatakip pa ang braso sa muka. Naupo si Eliza sa tabi ni Alejandro. Pamilyar ang mukha nito pero in fairness, kahit madungis ay pogi pa rin ito. Napakurap si Eliza nang magmulat ng mata si Alejandro. Nagkatatigan silang dalawa. Automatik ang lumakas ang tibok ng puso ni Eliza nang dahan-dahan na lumalapit ang mukha nila sa isa't isa. Sasha, mahal ko. Napalayo agad si Eliza kay Alejandro sa katinakpan ng ilong. Malakas niyang nasampal si Alejandro nang nagpalaki ng mata ng binata. Bakit mo ako sinampal? Malakas na sabi ni Alejandro. Naupo rin siya habang nakatitig kay Eliza. Ang baho ng bunganga mo. Ilang taon kang hindi ng toothbrush. Nakatakip sa ilong na sabi ni Eliza. Hindi niya masabi kung amoy patay na daga, amoy imbornal, o maamoy basura ang bunganga ng lalaki. Pogi pa naman, na turn off tuloy siya. Ako? Oo. Naunot naman ang noo ni Alejandro bago hinangaan. Ang palad, saka inamoy ang sariling hininga. Pakiramdam ni Alejandro ay nahilo siya bigla. Nanlaki na lamang ang mata ni Eliza
nang tumingin sa kanya si Alejandro bago ito tuluyang nawalan ng malay. Napahilamos na lamang sa mukha si Eliza. Sinabi na kasing mabaho ang ininga. Inamoy pa talaga. Inis na sabi niya kay Alejandro. Nagising si Alejandro sa marahas na pagbunas sa kanyang mukha. Pagmulat niya ng mata ay sumalubong sa kanya si Eliza. Mabilis naman na umiwas ng tingin si Alejandro at napaatras kay Eliza. Napahawak pa siya sa dibdib dahil parang may kumakarera sa loob niya. Ay, Pogi. Nakangising sabi ni Nico. Anong nangyari? Ano pa? E di nahimatay ka kasi inamoy mong sarili mong hininga. Pagtataray ni Eliza, pinilit inaalala ni Alejandro ang nangyari at napapikit na lamang siya nang maalala iyon. Naalala niya pala na kumain siya ng bawang at ng kung ano-ano para bumaho lang ang hininga niya. Bakit niya pinupunasan ng mukha ko? Tanong naman ni Alejandro. Para malinis ka namang tingnan kahit paano. At ngayon, kitang-kita ko ang mukha mo. Ikaw si Alejandro. Bakit ka pulubi ha? Hindi ako tanga para hindi ka mamukha ano? Hindi naman agad nakasagot si Alejandro. Titig na titig siya sa masamang tingin sa kanya ni Eliza. Ang totoo kasi niyan, pulubi talaga ako. Nagpapanggap na lang talaga ako mayaman para makakuha ng pera sa kanila. Nakangiming palusot ni Alejandro. Tumaas naman ang kilay ni Eliza. Totoo? Bakit mo inaway ang ano ko nun? Siya ba? Tumingin si Alejandro kay Nico saka ginulo ang buhok nito. Pasasya na. Ginawa ko lang yun para naman maging convincing na masungit na executive ako. Palusot pa ni Alejandro. Umiwas ng tingin si Alejandro kay Eliza nang titigan siya nito. Hindi mapakali si Alejandro sa paraan ng titig ng dalaga. Nagulat siya nang hawakan ni Eliza ang kanyang baba at pinaharap sa kanya. Nahigit ng binata ang kanyang hininga habang nakatitig sa malapitan na mukha ni Eliza. Anong ginagawa mo? Nauutal na sabi ni Alejandro. Tinititigan ka. Hindi na natapos ni Alejandro ang kanyang sasabihin nang mapatitig siya sa labi ni Alejandro. Parang may umihila sa kanya na halikan yun. Natauhan lamang siya nang tumikhim si Nico. Mabilis siyang umatras palayo kay Alejandro na pulang-pula na rin ang mukha. Mama, ano bang ginagawa mo kay Kuya Pogi? Kunot noong sabi ni Nico. Sinecheck ko lang kung mabait ba siya. Ani Eliza. Ano namang nalaman mo? Mabait ba ako? Pwede na ba akong sumama sa inyo? Sabi ni Alejandro. Sige, sasama ka na sa amin pero hindi ka aasa sa amin ah. Dapat mamalimos ka rin. Maghanap ng pagkain sa basura at kung sakali man na makahanap ka ng pagkain, si Nico dapat ang unang makakatikim. Ayos ba? Nakangising sabi ni Eliza. Tumangon naman ng mabilis ang binata. Ayos sa akin yan. Ani Alejandro bago nakipagkamay kay Eliza. Bumitaw din naman siya kaagad dahil pakiramdam niya ay nakuryente siya sa pagkakadikit ng kanilang katawan. Nabaling lamang ang tingin ni Alejandro kay Nico nang tumikhim ito. Tama na yan. Kailangan na nating gumalaw. Mahaba pa ang araw natin eh. Sabi ni Nico bago alalayan ng kanyang ina patayo. Buong maghapon ay ginugol lamang nila ang araw sa paghahanap ng pagkain at pamamalimos. Hindi akalain ni Alejandro na sobrang hirap pala na mamalimos. Kailangan muna pala na magmakaawa o kaya pagkatawaan ka ng mga tao para lang mabigyan ng pera. Awang-awa siya kay Eliza, lalo na kay Nico dahil sa batang edad ay nararanasan niya na ang mga bagay na iyon. Pagdating ng gabi, huminto sila sa tabi ng tulay para roon kumain ng tinapay na nabili nila gamit ang mga nalimos nila. Nakatitig lamang si Eliza kay Nico na tahimik na kumakain. Nagulat si Eliza nang abutan siya ng pagkain ni Alejandro. Para saan to? Kunot noong tanong ni Eliza. Para sa'yo. Maghapon ka nang hindi kumakain. Baka naman mapano ka. Sabi ni Alejandro. Salamat. Nakangiting sabi ni Eliza bago kunin ang tinapay. Pinagmasdan ulit nito si Nico. Eliza, bakit naging pulubi kayo? Tanong ni Alejandro. Napatingin ulit sa kanya si Eliza. Mahina pang tumawa ang dalaga bago hampasin ng mahina ang binata. Ikaw ba? Bakit pulubi ka? Kasi wala akong pera. Nakuha mo. Wala akong pera kaya pulubi kami. Hindi rin naman ako makapagtrabaho dahil pilay nga ako. Sino naman ang tatanggap sa pilay, di ba? Nakangiting sabi ni Eliza.
Tinitigan ni Alejandro ng mabuti ang ngiti ng dalaga. Alam niyang peke ito at sa isipan pa lang na iyon ay nasasaktan siya sa hindi malamang dahilan. Nasaan ang pamilya mo? Ang ama ni Nico. Hindi agad nakasagot si Eliza. Ang totoo niyan, hindi rin kasi niya alam. Wala siyang maalala bukod sa nagising na lamang siyang na may anak na. Eliza, Tawag ni Alejandro sa kanya. Lumingon siya saka ngumiti kay Alejandro bago ito tapikin sa balikat. Sunod ka na lang, Alejandro. Babalik na kami sa pwesto namin. Hindi na nakainik pa si Alejandro nang tumayo na si Eliza at ayain si Nico paalis. Naiwan siyang pinapanood na maglakad palayo ang dalaga. Alam niya sa sarili na iniiwasan ni Eliza na sagutin ng tanong niya, pero hindi siya susuko. Hindi siya susuko hanggat hindi nalalaman ang totoong pagkatao ng dalaga. Sa kabilang banda, kararating lamang ni Eliza sa pwesto nila. Mabilis namang humiga si Nico sa kariton na dala na rin ng matinding pagod sa maghapon. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ng anak. Naawa siya sa anak niya dahil nararanasan nito ang matinding hirap. Nabaling ang tingin niya kay Alejandro nang marinig ang tikhim nito. Agad siyang tumayo sa kasinalubong si Alejandro na agad din naman siyang inalalayan. Naupo sila sa gilid ng kalsada na medyo malayo kay Nico. doon ka na lang matulog sa tabi ni Nico. Paupo na lang ako matutulog. Panimula ni Alejandro. Napatingin naman si Eliza sa kanya. Hindi nakatingin sa kanya si Alejandro pero sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay kilalang kilala niya ang lalaki. Mabilis siyang umiwas ng tingin nang tumingin sa kanya si Alejandro. Pasensya ka na kung iniwan kita kanina, sabi ni Eliza. Ayoko lang kasing pinag-uusapan yung tungkol sa hirap ng buhay namin. Natin, dagdag pa niya. Ang totoo kasi niyan, hindi ko alam kung nasa na nga man ni... Shh. Humarap si Alejandro kay Eliza nang marinig ang mahina nitong hikbi. Agad na pinunasan ni Alejandro ang mga luha na tumakas sa mata ni Eliza. Ayos na kung hindi mo sasabihin sa akin. Napangiti naman si Eliza. Hindi na siya muling nagsalita pa. Pareho lang silang tahimik habang nakatingin sa mga sasakyan na dumadaan. Samantala, pabaling-baling ang tingin ni Alejandro kay Eliza. Parang matutunaw ang kanyang dibdib habang nakatingin sa dalaga. Parehong pakiramdam na nararamdaman niya sa tuwing kasama niya si Sasha. Parehong mukha rin ni Sasha ang nasa gilid niya, pero ang tanong, si Sasha nga ba talaga si Eliza? Napabuntong hininga na lang siya. Bakit? Tanong ni Eliza nang mapansin na nakayuko si Alejandro. May problema ba? Tanong niya. May naalala lang ako. Sino? Ex-girlfriend ko. Napakurap si Eliza. Hindi niya alam kung bakit biglang may kumirot sa kanyang dibdib. Umiwas na lamang siya ng tingin. Bakit naman? Namimiss mo ba? In fairness, may nagkagusto pala sa'yo kahit mabahong hininga mo. Natatawang sabi ni Eliza. Mahinang tumawa rin ang binata. 7 taon na rin naman ang nakararaan. Nung makita ko siya, iniwan niya ako eh. Hindi ko malang alam kung bakit. Galit ka ba sa kanya? Yumuko si Alejandro. Galit nga ba siya kay Sasha? Kung oo, bakit pinag-aaksayahan niya ng panahon ng taong kamukha niya? Hindi ko alam. Nagulat si Alejandro nang hawakan ni Eliza ang kanyang baba, saka pinaharap sa kanya. Hindi ka galit sa kanya. Nangunot ang noo ng binata. Kasi kung galit ka sa kanya, hindi mo siya maaalala. Siguro nagtatampo ka lang sa kanya. Mahal mo pa, no? Pang-asar ni Eliza. Sa halip na sumagot si Alejandro ay umiwas lang siya ng tingin. Mahal mo pa nga, sabi ni Eliza. Alam mo, kung mahal mo, ipaglaban mo. Kung nawawala, hanapin mo. Kasi malay mo, nasa tabi mo na pala. Hindi mo lang alam kasi mas iniisip mo na galit ka sa kanya. Tinapik ni Eliza ang kanyang balikat bago ito tumayo at naglakad palapit kay Nico. Muling nilingon niya si Alejandro. Pero sana nga, hindi na. Nandito naman ako. Anya sa sarili. Nanlaki ang mata ni Eliza sa kasinampalang sarili. Ano ba? Kakakilala mo pa lang eh. Ang rupok ko naman. Inis na sabi ni Eliza. Siguro nadala lang talaga ako sa sitwasyon. Dagdag niya pa. Samantala, nakatingin naman si Alejandro kay Eliza. Parang sirang plaka sa utak niya ang sinabi nito.
Napatango siya. Tama. Hahanapin ko siya kasi baka nasa tabi-tabi ko lang si Sasha. Baka nga nandito lang siya at nagtatago sa ibang pangalan. Alamin kong totoo. Hahanapin kita, Sasha. Sabi ni Alejandro habang nakatingin pa rin kay Eliza. Mabilis na lumipas ang araw. Lalong naging malapit sa isa't isa si Eliza at Alejandro. Pakiramdam ng dalaga ay nagkaroon siya ng panibagong miyembro ng pamilya. Minsan nga, nagkakamalan pa silang isang buong pamilya dahil maalaga at parang ama at asawa na kung umakto si Alejandro. Inaamin naman ni Eliza na kinikilig siya kasi bukod sa pogi ang sinasabi nilang asawa niya, ay natutuwa rin siya dahil nararanasan ni Nico na magkaroon ng ama. Si Alejandro naman ay ginagawa ang lahat para makuha ang tiwala ng mag-ina. Mas pinagtutuunan niya ng pansin na malaman kung sino nga ba talaga si Eliza. Bukod pa ron, sanay na rin naman si Alejandro sa buhay kalsada at magaan din ang loob niya sa mag-ina. 6:00 na ng gabi nang maisipan ni Eliza at Alejandro na bumalik na sa kanilang pwesto upang magpahinga. Buong maghapon na naman kasi silang namalimos. Buhat-buhat ni Alejandro si Nico habang nanglalakad sila. Huminto sila sa isang parke, kaya naman nangunot ang noon ni Alejandro. Dito ba tayo matutulog ngayon? Baliw, hindi. Dito muna kayo kasi bibili muna ako ng panghapunan natin. Marami-rami na itong nakuha natin ngayon eh. Ako nang bibili. Paupo ka na lang dito at bantayan si Nico. Hindi, ako na. Akala mo naman sa akin baldado. Pilay lang ako at independent woman ako, no? Kaya rito ka na lang at alagaan si Nico. Babalik ako. Nakangiting sabi ni Eliza. Mahina namang tumawa si Alejandro. Sige na nga. Bumalik ka ha. Baka iwan mo rin ako. Hugot ka na naman eh. Hindi kita iiwan. Pangako. Napailig na lamang si Alejandro. Naglakad na si Eliza palayo kaya naman tahimik na lamang na naghihintay ang binata. Maya-maya pa, nagulat si Alejandro nang may bumato sa kanya. Pagtingin niya sa gilid ay nakita niya ang isang batang babae. Malinis itong tingnan at mukhang mayaman. Hindi niya na lang iyon pinansin, pero laking gulat niya nang may humawak sa kanyang kwelyo at suntukin siya. Nagising din dahil doon si Nico. Pag-angat ng tingin ni Alejandro ay nakita niyang isang lalaki. Sa pananamit pa lamang nito ay halatang mayaman na. Anong kasalanan ko? Sigaw ni Alejandro. Tumayo siya sa kasinamaan ng tingin ang lalaki. Napapahuan daw sa iyong anak ko. Kaya umalis ka rito sa parke. Alam mo kung nasan ka dapat? Doon ka sa basurahan dahil pareho kayong amoy. Tumingin si Alejandro sa batang babae. Sinamaan niya ito ng tingin. Napakasalbahe naman ang batang iyon. Daddy, sinasama niya ako ng tingin. Baliw po ata siya. Teka lang. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang suntukin ulit siya. Napasigaw naman si Nico at sa halip na tulungan siya ay tumakbo ito palayo. Mukhang hindi ka rin tinulungan ng pulubing bata na kasama mo. Sa susunod na makita kita rito sa parke, malilintikan ka sa akin. Hindi naman sa iyong parking to ah. Tumawa ang lalaki at ang mga kasamahan nito na lalong napaigting ng panga ni Alejandro. Kaming mga mayayaman ang nagbabayad para mapanatiling maganda at malinis ang parke. Pero kayong mga pulubi at hampas lupa ay nagdudumi lang dito. Dapat nga hindi na kayo pumupunta rito kasi baka mabahiran nyo ng amoy nyo. Siguro namamalimos kayo rito. Pwes, magtrabaho kayo. Mga pala mo din ng Pinas. Kinuyong ni Alejandro ang kanyang kamao bago tumayo. Kinuwelyuhan nito ang lalaki saka sinuntok sa muka. Nagsigawan naman ang mga tao roon. Ginantihan din siya ng lalaki at ramdam niya ang bawat pwersa ng suntok sa kanyang muka. Natigilan lamang siya sa pagsuntok nang marinig ang sigaw ni Eliza. Mabilis na nakalapit si Eliza at hinampas gamit ang saklay ang pribadong parte ng lalaki. Hoy lalaki! Wala kang karapatan na api-apahin itong kasama ko. Hindi porket mayaman ka, hindi kita papatulan ah. Susugod saan ang lalaki kay Eliza nang hampasin ulit ni Eliza gamit ang saklay niya ang tiyan ng lalaki. Napadaing ang lalaki sa sakit saka napaatras. Babalikan ko kayo. Ipapakulong ko kayo. Eh di pa kulong mo. Wala ka namang ebidensya. Mabuti pa, umalis na kayo rito. Alis! Mabilis na hinarangan ni Alejandro si Eliza at Nico nang samaan sila ng tingin ng lalaki. Susugurin pa sana ni Alejandro ang lalaki pero hinawakan na siya ni Eliza sa braso saka umiling.
Masama lang ang tingin ni Alejandro sa lalaki na naglalakad na paalis. Hindi niya akalain na ganoon pala tratuhin ng may kaya ang mga pulubi na tulad niya. Ayos ka lang ba, Alejandro? Tanong ni Eliza. Salamat. Mabuti na lang nagising ako. Sorry Kuya Pogi, pinuntahan ko lang si Mama eh. Nakangusong sabi ni Nico. Ayos lang. Salamat. Mabilis na niyakap ni Alejandro si Eliza. Laking pasasalamat niya sa dalaga dahil niligtas siya nito at kahanga-hanga siya sa katapangan at taglay nito. Kaso, nakakalungkot lang din na nakita niya rin minsan ang sarili niya sa lalaking mayaman. Na isa rin siyang salbaheng mayaman na mainit ang dugo sa mga mahihirap. Sa puntong iyon niya lamang napagtanto na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento at pantay lang dapat ang pagtrato. Tama ng yakap. Sosobrahan ka na ha? Natatawang sabi pa ni Eliza. Pumunta na tayo sa pwesto natin. Dagdag pa ng dalaga. Tahimik lamang silang naglakad hanggang sa makarating sa pwesto nila. Kahit sa pagkain ng hapunan ay wala man lang nagsalita hanggang sa tuluyang makatulog na si Nico. Tumayo naman si Alejandro at medyo lumayo kay Eliza. Nanumbalik sa isipan niya ang nangyari kanina. Totoo pala ang sinabi ni Nico noong una niya itong nakita. Salbahe siya. Alejandro, iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Sabi ni Eliza sa kanaupo sa tabi niya. Eliza, noong unang engkwentro natin, masama bang tingin mo sa ugali ko? Aba, oo no. Ikaw ba naman sabihan ng ganong salita na para bang ikaw ng pinakamataas sa tao sa buong mundo? Nainis pa nga ako sa'yo nun eh. Pero slight lang, kasi pogi ka. Natatawang sagot ni Eliza. Bakit mo natanong? Napagtanto ko kasi na ang taas ng tingin ko sa sarili ko katulad ng ibang mayaman. Na akala nila, sila lang ang may halaga sa mundo. At nabaliwalain na lamang ang mga taong walang ambag sa buhay nila. Huwag mo na nga yang isipin. Mabait ka naman eh. At saka hindi ka pa naman mayaman ngayon. Nagpanggap ka lang naman na mayaman noon, di ba? Tumango si Alejandro bago umiwas ng tingin. Eh di kapag naging totoong mayaman ka na, yun na yung leksyon para sa'yo. Maging mabait ka na. Mahinang tumawa si Alejandro at hindi na nagsalita pa. Saglit na katahimikan ng namayani sa kanilang dalawa. Nabaling ang tingin ni Alejandro kay Eliza nang yumuko ito. May problema ba? Alejandro, kaibigan naman kita, hindi ba? Wala namang masama kung sasabihin ko to sa'yo. Alin? Nangunot ang noon ni Alejandro habang nakatitig sa mata ni Eliza na may namumuunang mga luha. Wala talaga akong maalala. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Alejandro kasabay ng pagtibok ng mabilis ng kanyang puso. Ang totoo niyan, Alejandro, nagising na lang ako na walang maalala. Nagising ako na sa ospital tapos may anak ka na. Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit may anak ako. Wala akong pamilya. Eliza. Galit na galit ako sa mundo nun kasi pakiramdam ko, pinabayaan nila ako. Pero kahit na paano, nabuhayan ako ng loob kasi may anak ako. Paano ka napunta sa ganong sitwasyon? Bakit pulubi ka? Bakit pilay ka? Ang totoo niyan, may tumulong sa akin. Isang babae. Hindi ko siya kilala. Hindi siya nagpakilala. Sinabi niya sa akin na ako raw si Eliza. Pagkatapos nun, hindi ko na siya nakita pa. Binayaran niya yung hospital bills ko tapos pinabayaan niya na ako. Mapait nang umiti si Eliza nang manumbalik sa isipan niya ang alaala na iyon. Pagkatapos nun, syempre nakaalis na kami ni Nico sa ospital. Sinubukan kong hanapin yung taong may kilala sa akin pero wala. Kaya nagtrabaho ako bilang taga-benta ng basahan. Kaso, nasagasaan ako, Alejandro. Tumingin si Eliza kay Alejandro. Punong-puno na ng luha ang mukha nito. Napilay ako. Doon ako napilay. Hindi na ako binigyan pa ng basahan na ibebenta. Walang tumagap sa akin trabaho kahit tagahugas man lang. Inapi-api ako, ang anak ko. Pero kinaya ko. Pinalaki ko si Nico sa paligid na marumi. Mausok. Pero ang mahalaga malusog siya at magkasama kami. Pero inaamin ko mahirap, Alejandro. Sobrang hirap. Hindi na napigilan ni Alejandro na yakapin si Eliza. Sa dibdib niya umiyak ang dalaga.
Pakiramdam ni Eliza ay nawala ang bara sa dibdib niya na matagal niya nang kinikimkim. At dahil iyon kay Alejandro, dahil iyon sa taong mahal niya. Kinabukasan, maagang nagising si Alejandro upang punahan ang bahay ni Yani, ang kaibigan ni Leia na isang private investigator. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Eliza at kung sino ang babaeng tumulong kay Eliza. Tulog pa ang mag-ina nang umalis siya. Mabilis din naman siya nakarating sa bahay ni Yani dahil ginamit niya ang kanyang kotse. Malalakas na katok ang pinakawalan niya bago pa man buksan ni Yani ang pinto. "Bakit ganyan ang itsura mo?" Natatawang tanong ni Yani. Yani, tulungan mo ko. Tungkol ba kay Sasha? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko na nga matray si Sasha. Tungkol sa isang babaeng kamukha ni Sasha. Si Eliza. Nangunot ang noo ni Alejandro nang mapansin niyang naging balisa si Yani. Huwag na ako. No. Tell me, Yani. Kilala mo si Eliza. Hindi. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Kilala mo si Eliza, no? Bakit ganyan ang reaksyon mo kung hindi? Kilala kong bawat galaw mo, Yani. Tandaan mo, minsan ka na nagtrabaho sa akin. Kaya sabihin mo, anong nilalaman mo kay Eliza? Fine. Sasabihin ko na. But please, huwag kang magalit sa akin. Hindi nagsalita si Alejandro. Masama lang siyang nakatingin kay Yani. Si Eliza. Siya yung matagal mo nang hinahanap, Alejandro. Siya si Sasha. Nagising naman si Eliza nung wala na si Alejandro sa paligid. Pagtingin niya sa kanyang tabi ay gising na rin si Nico. "Anak, nakita mo ba si Kuya?" Hindi po, Mama. Sagot ng anak. "Lagot na. Kailangan natin hanapin yon. Baka pinagsusuntok na yon. Anak, tulungan mo ako makatayo, bilis." Mabilis namang tumayo si Eliza, pero bago pa man sila makahakbang ay nakita niya si Alejandro na naglalakad palapit sa kanila. Parang mahika na naglaho ang pag-aalala ni Eliza at niyakap ito ng mahigpit. "Alejandro, akala ko kung saan ka na Hindi na natapos ni Eliza ang kanyang sasabihin nang marinig ang paghikbi ni Alejandro. Sobrang higpit din ang yakap ng binata sa kanya. Sorry, Eliza. Sorry. Mahinang sabi ni Alejandro. "Bakit ka ba nagsasorry? Hinipuan mo ba ako habang natutulog ako?" Sorry talaga. "Ayos lang naman yun. Pero sana naman ginising mo ako. Magpapaubaya rin naman ako sa iyo eh." Natigilan si Alejandro. Tiningnan niya si Eliza na namumula na ang muka. Biro lang. Napailing na lamang si Alejandro bago naupo. Natulala siya nang maalala ang paniliwanag ni Yani sa kanya. "Anak, ito ang pera oh. Bumili ka muna ng breakfast natin." Utos ni Eliza kay Nico. Nang makitang nakalayo na si Nico ay naupo si Eliza sa tabi ni Alejandro. "May problema ba?" Alam ko na kung nasan si Sasha. Mahinang sabi ni Alejandro. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Eliza. "Nasaan?" Nasa malapit lang siya pero sobrang laki na kasalanan ko sa kanya. "Bakit naman?" Napayuko si Alejandro. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha niya. Nakilala ko ang babaeng na nakasama ni Sasha. Sinabi niya sa akin na naaksidente si Sasha. Nabangga araw ng sasakyan. "Patay na si Sasha?" Tumingin si Alejandro kay Eliza. Buhay siya. Kaso hindi niya ako maalala. Yun naman pala eh. Di ipalala mo sa kanya. Hindi madali yun. Nalaman ko kasi na ako ang sumakasa sa kanya. Kasi lasing daw ako. At kasama kong kaibigan ko na may gusto raw sa akin. Sinagkasaan daw namin ng kaibigan kong yun ang sarili kong girlfriend. Pero sinabi naman sa akin na kasalanan naman daw talaga ng kaibigan ko. Ayun, kasi siya nagkontrol ng manibela. Pero ako pa rin ang nakaupo sa driver's seat. Kaya ako may kasalanan. Ako sumagasa sa girlfriend ko. Humihikbing sabi ni Alejandro. Pakiramdam ni Eliza ay binaril ng ilang ulit ang dibdib niya. Niyakap niya si Alejandro. Hindi niya maiwasan na maluhan na rin. Alam mong malala pa. Nasa ospital ng girlfriend ko. Pero nasa tabi ako ng kaibigan ko. Na gusto na pala akong pagsamantalahan kasi lasing ako. Kung hindi pa naisugod sa ospital si Sasha, mamamatay siya. Siya at ang anak ko. Dagdag pa ni Alejandro. May anak kayo? Tumango si Alejandro. Naikuyom niya ang kamao niya. Hindi na siya nakapaghintay na tanggalin si Leia sa trabaho nito.
Si Leia ang may kasalanan ng lahat. Papatawarin niya kaya ako sa ginawa ko, Eliza. Papatawarin ka niya, Alejandro. Naniniwala ko na papatawarin ka niya. Sumisikip ang dibdib ni Eliza habang naririnig ang ikbi ni Alejandro. Mahal niya na talaga ang lalaking ito. Buong maghapon ay magkasama na lang sina Eliza at Alejandro. Naging mas maalaga si Alejandro sa kanilang dalawa ni Nico. Hinahayaan niya na lang dahil gusto rin naman ni Eliza na inaalagaan siya ni Alejandro. Bandang 4:00 ng hapon, matiyagalang naghihintay si Eliza at Nico sa pwesto nila kay Alejandro. Bumibili kasi ng pagkain ng binata. Napaangat lamang ng tingin si Eliza nang may bumoto sa kanila. Umalis na nga kayo rito. Nakakamalas kayo sa negosyo. Ani ng isang matandang incheck. Umigting naman ang panga ni Eliza, pero bago pa man siya makapagsalita, ay narinig na niya ang boses ni Alejandro. O Injek, pwede bang mo kaming pakialaman? Hindi sakop ng lupa ninyo ang pwesto namin. O baka naman hindi mo yun alam. Nakataas ang kilay na sabi ni Alejandro. Sumama naman ang tingin ng matanda pero hindi na ito nagsalita pa. At binangga na lamang ang balikat ni Alejandro. Napailing na lamang ang binata bago naupo sa tabi ni Eliza. Ito na pagkain nyo. Grabe talagang ibang mayayaman ngayon. Sanay na ako sa kanila. Salamat, Alejandro. Nakangiting sabi ni Eliza. Ngumiti naman pabalik si Alejandro pero hindi niya magawang tumingin sa mata ng dalaga. Nakokonsensya siya at hindi niya alam kung paano aaminin dito na siya si Sasha. Pagdating ng 8:00 ng gabi, tumayo si Alejandro upang puntahan ang bahay ni Leia. Tulog na rin naman si Eliza, kaya naman maingat siyang naglakad papunta sa naghihintay na sasakyan niya. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya si Yani. Kasama mo na pala siya? Ani Yani. Salamat pa rin sa pagsugod sa kanya sa ospital. At sa pagligtas sa ano ko. Mabuti na lang at andun ka. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi mo to sinabi sa akin kagad. Kasi, mahal ko rin si Leia. Lesbian ka? Hindi. Mahal ko siya bilang kapatid ko. Kaya pinagtatakpan ko siya. Pero hindi na rin kaya pa ng konsensya ko eh. Kaya sinabi ko na rin sa'yo. Hindi na lamang nagsalita si Alejandro hanggang sa makarating sila sa bahay ni Leia. Paglabas niya ng kotse, ay mabilis siyang kumatok sa pinto ng bahay ni Leia. Bumukas din naman agad ito. Nanlaki ang mata ni Leia nang sumalubong sa kanya ang malakas na sampal. Alejandro, bakit? Magmula sa araw na to, hindi na kita kaibigan. Hindi na rin kita sekretarya. At lalong-lalo na, hindi na kita kilala. Bakit? Hindi ko maintindihan. Yani? Mahinang tumawa si Alejandro. Kitang-kita sa mukha ni Leia ang pamumutla. Leia, sinabi ko na sa kanyang totoo. Bakit? Tinaksil mo ako? Akala ko ba hindi mo ako ilalaglag? Tama na, Leia. Sarkastikong tumawa si Alejandro. Ikaw pang may ganang magalit ngayon. Leia, nasa tabi kita ng mga oras na umiiyak ako. Na nasasaktan ako kasi iniwan ako ni Sasha. Hinayaan mo akong magalit sa kanya. Tapos ikaw pa lang may kagagawa ng lahat. Patawarin mo ko. Mahal na mahal lang naman kita, Alejandro. Gusto ko akin ka. Hindi si Sasha na yun. Pero mahal ko siya. Kaya bakit mo nagawa sa kanya yon, ha? Hanggang kailan mo sa akin ililihim? Kapag nakuha mo na ako, pues, sasabihin ko sa'yo, hindi kita mahal. At kahit kailan hindi kita mamahalin. Sigaw ni Alejandro. Lumuhod naman si Leia at sinubukang hawakan ang kamay ni Alejandro, pero tinabig ito ni Alejandro bago pumasok sa kotse. Umalis na tayo, Yani. Balikan natin ang taong mahal ko. Ani Alejandro habang walang emosyon na pinapanood si Leia na nakaluhod pa rin sa harap ng bahay nito. Samantala, nakatago naman si Eliza sa mga halaman. Pakiramdam niya ay nadurog ang puso niya sa mga binitiwang salita ni Alejandro. Dapat hindi niya nalang sinundan si Alejandro. Nalaman niya tuloy kung gaano kamahal ni Alejandro si Sasha at sigurado siyang mawawalan siya ng puwang sa puso nito. Hindi kita ibibigay kay Sasha, Alejandro. Akin ka. Sa amin ka ni Nico. Ani Eliza. Sa mga nakalipas na araw ay sinigurado ni Alejandro na magiging masaya sila ni na Eliza at Nico. Sa halip na mamalimos sila,
ay namamasyal sila sa kung saan-saan. Para sa paraan na iyon ay makabawi si Alejandro sa mga taon na hindi niya nakasama si Eliza at Nico. Kaso, hindi pa rin maisip ni Alejandro kung paano niya sasabihin ang totoo sa dalawa. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Eliza nang mapansin na sa ibang daan papunta si Alejandro. "Hindi ka ba sasama sa amin na mamalimos sa parke?" Pasensya na, Eliza. May pupuntahan lang ako saglit. Babalitin ako kagad. Palusot ni Alejandro. Hinalikan pa niya sa noo si Eliza bago tumakbo palayo. Naningkit naman ang mga mata ni Eliza. Naisip niya na baka pupuntahan ni Alejandro si Sasha at hindi siya makakapayag doon. Mama, tara na po. Babalik naman niya si Kuya Pogi. Ani Nico. Bumaba ang tingin ni Eliza kay Nico. "Anak, gusto mo bang maging tatay si Alejandro?" Opo naman. Kaso baka magtampo ang tatay ko eh. Tumingin si Eliza sa dinaanan ni Alejandro bago binalik ang tingin kay Nico. "Hindi na babalik ang tatay mo. Kaya ayos na rin na si Alejandro ang tumayong tatay mo. Sige na anak, maglaro ka na muna. May pupuntahan lang ako." Sige po, Mama. Magkita na lang tayo sa pwesto natin. Tumango na lamang si Eliza. Nang makalayo ang anak, ay mabilis siyang pumara ng tricycle para masundan si Alejandro. Sa kabilang banda, kakarating lamang ni Alejandro sa harapan ng kanyang kumpanya. Agad siyang sinalubong ni Yani. Ito ang pinalit niyang sekretarya niya. Kung hindi lang dahil sa mga pipirmahan niya, ay hindi dapat siya pupunta. Tapos na. Maiwan na Teka lang Alejandro. Bakit? Nagtatakang tanong ni Alejandro. Kailan mo sasabihin kay Eliza? Kay Sasha yung totoo. Na nagpapanggap ka lang na pulubi para mapalapit sa kanya at makumpirma na siya nga si Sasha. Kailan? Hindi agad nakapagsalita si Alejandro. Huminga siya ng malalim. Sa katunayan, hindi niya rin alam kung kailan ang tamang oras para doon. Saan na lang natin pag-usapan? Sa ngayon, gusto ko lang makasamang mag-ina ko na malayo sa ganitong mundo. Pakiusap, Yani. Wala kang ibang pagsasabihan tungkol dito. Pero Alejandro, habang pinapatagal mo, mas lalo mo lang pinapalalim ang posibleng galit sa'yo ni Eliza. Sabihin mo na sa kanya kung sino talaga. Hindi na kailangan. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Alejandro nang marinig ang boses ni Eliza. Paglingon niya, ay malamig itong nakatingin sa kanya. Naglakad si Eliza papunta kay Yani sa kaniyakap ito. "Maraming salamat sa pagtulong sa akin noon. Akala ko, hindi na kita makikita ulit." Eliza, kanina ka pa ba sa likuran ko? "Oo, narinig ko nga na ako si Sasha. At nagtapanggap ka lang na pulubi para makumpirma na ako yun." Hindi magawang makapagsalita ni Alejandro. Iaangat niya sana ang kanyang kamay para hawakan si Eliza, pero lumayo ito. "Alam mo ba na nagselos ako kay Sasha, Alejandro? Noong oras na pinuntahan mo ang babae nagkakagusto sa'yo, nandun ako. Nangako ko sa sarili ko na aagawin kita kay Sasha kasi gusto ko akin ka. Tapos, malalaman ko, ako pala yun." Peking tumawa si Eliza. "Pinagselosan ko ang sarili ko. Wow!" Nagsimulang maglakad si Eliza paalis. Hindi matigil sa pag-iyak ang dalaga. Ayaw niyang makausap si Alejandro. Masyadong masakit ang nalaman niya. Natigilan lamang siya sa paglalakad nang may humawak sa kanyang braso. Humarap si Eliza kay Alejandro saka sinampal ito. Naikuyom ni Alejandro ang kanyang kamao. Nasasaktan siya sa itsura ni Eliza ngayon. Punong-puno ng sakit. "Ano Alejandro? May ipapaliwanag ka ba?" Eliza, ang totoo niyan, mayaman talaga ako. Ako ang CEO ng kumpanyang yun. Hindi ako pulubi. Nagpanggap lang ako para mapalapit sa'yo kasi gusto kong makumpirma na ikaw si Sasha. Ngayong alam mo na, anong balak mo? Baala kong iaon kayo sa hirap. Kasi ako ang ama ni Nico. Ako ang boyfriend mo, Eliza. Mali. Mali ka. Ikaw ang boyfriend ni Sasha. Ako si Eliza. Nasa iisa kaming katawan pero ibang alaala. Si Sasha, mayaman siguro siya. Masaya. Si Eliza, may anak. Pulubi. At madalas sapihin ng mga tao. Ngayon, Alejandro, mamili ka. Sinong mas mahal mo? Si Sasha o si Eliza? Hindi nakapagsalita si Alejandro. Hindi na rin niya alam ang isasagot sa tanong nito.
Mama? Bumaba ang tingin ni Alejandro kay Nico na naglalakad palapit sa kanila. Mabilis nitong niyakap si Eliza. Mama, bakit ka po umiiyak? Tumingin si Nico kay Alejandro. Pinaiyak mo ba si Mama? Anak, hindi. Ang totoo niyan, may nalaman ako, anak. Si Alejandro. Siya ang tatay mo. Talaga? Pero bakit hindi ka masaya, Mama? Kasi nagsinungaling siya sa atin. Tumingin si Eliza kay Alejandro. Hindi ba? Eliza, mahal kita. Kahit ikaw man si Sasha o si Eliza, mahal kita. Oo, nagsinungaling ako na pulubi ako. Pero sa tingin mo ba, kapag hindi ko yun ginawa, mapapalapit ako sa'yo? Hindi. Hindi kita mahahanap. Hindi kita makakasama. Pwede ka namang makalapit sa amin kahit hindi ka nagsisinungaling eh. Pwede kang makipagkaibigan sa amin kahit mayaman ka. Tatanggapin naman kita eh. Pero ang magsinungaling, hindi ko yun matatanggap. Napayuko si Alejandro. Alam niyang mali siya at hindi niya na kayang makipagtalo sa taong mahal niya. Unti-unting lumuhod si Alejandro sa harapan ni Eliza. Patawarin mo ako. Magsimula tayong muli. Pangako itatama ko ang mali ko. Paano mo itatamang mali mo, Alejandro? Kung hindi nga kita maalala. Ako si Sasha, pero hindi ko naman alam kung paano magmahal si Sasha kasi minahal kita bilang si Eliza eh. Anong ibig mo sabihin? Huwag na muna tayong magkita, Alejandro. Hindi. Hindi ako papayag. Ako magdedesisyon. Sa iyo na muna si Nico. Ako, pabayaan muna ako. Nanginginig ang buong katawan ni Alejandro habang pinapanood si Eliza na naglalakad palayo. Napayuko na lang siya. Binibigyan niya ng pagkakataon mag-isa si Eliza pero hindi siya papayag na hindi magpapasa kanya ang dalaga. Mama! Napangat ng tingin si Alejandro sa malakas na sigaw ni Nico. Pakiramdam niya ay huminto ang mundo niya nang makita si Eliza na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Duguan at halos hindi na humihinga. Eliza! Malakas na sigaw ni Alejandro habang tumatakbo palapit sa taong mahal niya. Nagising si Eliza sa puting kisame ang bumungad sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang paligid ay nakita niya si Nico, ang taong bunga ng pagmamahalan nila ni Alejandro. Nabaling ang tingin ni Eliza sa sofa kung saan mahimbing na natutulog si Alejandro. Mapait nang ngumiti si Eliza. Alejandro, naaalala na kita. Naaalala ko ng lahat tungkol sa akin. Miss na kita, mahal. Naiiyak na sabi ni Eliza. Nagulat si Eliza nang pagtingin niya kay Nico ay nakatitig na ito sa kanya. Mama, kamusta ka? Anak, aalis tayo. Kumunot ang noo ni Nico. Po, saan tayo pupunta, Mama? Iiwan natin si Papa. Anak, gusto kong makapag-isip ang papa mo. Gusto kong isipin niya kung mahal niya ba si Eliza kasi nakakita niya rin si Sasha. O minahal niya si Eliza kasi panibagong tao siya. Si Sasha? Sabi ni Papa, ikaw puro yun. Oo, anak. Pero paano kung yung inosente at mabait na si Sasha yung gusto niya? Hindi na ako inosente, anak. Nagmawalan ako ng alaala. Nagbago na rin ang personalidad ko. At natatakot na ako kasi baka mukha ko lang ang minahal ni Alejandro at hindi ang bagong ako. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Napabuntong hininga si Eliza. Naiintindihan ko kung hindi ka sasama sa akin. Hindi, Mama. Kung papipiliin lang naman ako, masipiliin ko pa rin ang taong nagluwal at nagsakripisyo para mabuhay ako. Ani Nico. Nagising si Alejandro sa malakas na pagsampal sa kanya. Pagmulat ng mata niya, ay nakita niya si Yani na masamang nakatingin sa kanya. Bakit? Anong bakit? Tulog ka ng tulog, Alejandro. Hindi mo lang napansin na iniwang ka na ng mag-ina mo. Ano? Napatingin si Alejandro sa kama ni Eliza. Halos manlaki ang mata niya dahil kahit anino ng dalaga ay wala roon. Nasaan na siya? Nahanap niyo ba siya? Umiling si Yani. Hanapin niyo. Hindi pwedeng mawala si Eliza. Hindi pwedeng mawala ulit siya. Mabilis na lumabas si Alejandro ng kwarto. Dire-diretso siyang bumaba sa parking ng ospital saka sumakay sa sasakyan nang makalapit dito. Mabilis ang pagkapaandar niya sa sasakyan habang palingalinga sa kalsada. Hindi mo ko pwedeng iwan, Eliza. Nangako ka sa akin na hindi mo ko iwan.
Nangako ka. Humiikbing sabi ni Alejandro. Napahilamos siya ng mukha. Wala siyang ibang sinisi kung hindi ang sarili niya. Mahal ko, bakit mo naman ako iniwan? Naiiyak na sabi niya. Nanlalabo ang mata niya at nahihilo na rin siya dala ng hindi pagkain maghapon. Sabi mo hindi mo ako iiwan. Sabi mo dito ka lang sa tabi ko. Nagsinungaling ka sa akin. Dinala mo pa talaga ang anak natin. Gusto ko lang naman kayong makasama. Gusto ko lang na maging pamilya tayo. Eliza. Ani Alejandro. Natauhan lamang si Alejandro nang makarinig ng malalakas na busina sa kanyang unahan. Bago pa man niya iikot ang manibela, ay isang malakas na puwersa ang tumama sa unahan ng kanyang kotse. Napauntog siya sa manibela at ramdam niya ang dugo sa noo niya. Bago pa man tuluyang ipikit ni Alejandro ang kanyang mga mata, nanumbalik sa isipan niya ang alaala nilang dalawa ni Eliza. Mahal kita, Eliza. Ilang buwan ang lumipas matapos ang pangyayaring iyon, ay bumalik sa dati ang buhay ni Alejandro. Masungit, walang buhay at higit sa lahat, nangungulila sa taong mahal. Walang araw na hindi niya hinanap si Eliza, pero kahit anino man lang nito o kanyang anak ay hindi niya makita. Isang hapon, habang binabaybay ni Alejandro ang kalsada ay natigilan siya nang mapansin ang nagtatawanan ng mag-ina sa may tulay. Nasa isang probinsya siya ngayon dahil sa isang project ng kumpanya niya. Hininto niya ang kanyang kotse sa katinitigan ng isang bata at isang babaeng pilay. Napangisi si Alejandro. Nandito lang pala kayo. Ani Alejandro. Samantala, napailing na lang si Eliza matapos niyang kilitiin ang anak. Kakatapos lang nilang mamalimos at sa kabutihang palad ay marami-rami ang nakuha nilang pera ng anak. Magmula nang umalis sila ng ospital ay bumiyahe na sila papuntang probinsya. Sinubukan niya pa rin maghanap ng trabaho pero wala pa rin tumatanggap sa kanya. Kaya nauwi siya sa kalsada. Walang araw na hindi siya umiiyak dahil nangungulila siya kay Alejandro. Pero alam naman niya na tama ang kanyang desisyon. Mahal ni Alejandro si Sasha, ang dating siya, pero hindi ang pilay na Eliza. Mama, nakita mo ba nakikita ko? Nangunot ang noo ni Eliza sa sinabi ng anak. Nakanguso pa ito sa unahan nila, kaya naman napatingin siya sa unahan niya. Nanlaki ang mata niya nang makita si Alejandro na nakatayo sa harapan nila. Walang emosyon ng muka. Pogi pa rin ang binata at sobrang bango, kaya noong unang beses niya ulit itong nakita. Alejandro, nandito ka. Paano mo kami nahanap? Hindi na natapos ni Eliza ang kanyang sasabihin nang yakapin siya ni Alejandro. Hindi na napigilan pang maiyak ni Eliza. Niyakap niya pabalik ang binata habang umahagulgol sa balikat nito. Patawarin mo ko sa nagawa ko, Eliza. Ani Alejandro. Humiwalay siya sa yakap sa katiningnan si Eliza. Pasensya na kung ayun lang kita nahanap pa. Na-aksidente rin kasi ako pero maayos na ako ngayon. Kaya balik trabaho na naman ako. Mahinang tumawa si Alejandro bago punasan ng luha na tumutulo sa pisngi ni Eliza. May sagot na ako sa tanong mo, mahal. Si Sasha o Eliza? Ang sagot ko ay si Eliza. Kasi mas mahal ko ang personalidad mo ngayon at kung sino ko ngayon. Kaya patawarin mo ako, mahal, kung nagsinungaling ako. Patawarin mo ako. Nakagat ni Eliza ang loob ng kanyang bibig upang pigilan ang sarili na ngumiti. Seryoso niyang tiningnan si Nico bago binalik ulit ang tingin kay Alejandro. Isasama mo na ba kami? Oo. Gusto ko na makasamang pamilya ko. Sige, pero wag mong asahan na bati na tayo Nagsinungaling ka pa rin sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Alejandro. Kitang-kita ang lungkot sa mukha nito. Ligawan mo ulit ako. Baka patawarin kita. Malay mo. Kumindat si Eliza sa kanya bago kargahin si Nico at dire-diretsyong sumakay sa sasakyan niya. Mahinang tumawa na lamang si Alejandro at napangiti na lamang. Kakaiba talaga mag-isip ang mahal ko. Kaya mahal ko siya eh. Nakangising sabi ni Alejandro habang nakatingin kay Eliza na nakaupo na sa loob ng kanyang sasakyan. Magmula nung araw na iyon, muling nanumbalik ang saya sa puso ni Alejandro at Eliza. Muli silang nagsimula ng panibagong buhay at panibagong alaala ng magkasama. Hindi na rin naging pulubi pa sina Eliza at Nico at lahat ng gastusin ng mga ito ay ibinibigay na ni Alejandro. Gaya ng napagkasunduan, niligawan ni Alejandro si Eliza pero hindi rin nagtagal ay sinagot niya ito. Kalaunan ay ikinasal din ng dalawa
at binayayaan ng isa pang batang babae. Nagkaroon sila ng masayang pamilya, katulad ng kanilang pinapangarap. Sa kabila ng matagal na pagkawalay, sa isa't isa pa rin ang bagsak nila. Hindi dapat tayo tumitingin sa estado ng buhay upang magmahal, dahil ang pagmamahal ay hindi nasusukat kung gaano kayaman o kahirap ang isang tao. Nasusukat ito kung gaano kahalaga ang isang tao para sa iyo. Iwasan din ang manghusga o mangapi ng iba dahil lamang sa mas nakakaangat ka. Dahil ang buhay ay para lamang gulong. Minsan tayo ang nasa taas at minsan tayo ay nasa bababa. Lagi lamang maging mapagkumbaba at mapalad sa kung anong mayroon tayo. Mapapag-ibig o kahit anong bagay man yan. Wakas, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta. Lalo na kina Susan Historillo from Hong Kong, Rodaline Naungayan from Paniki, Tarlac, and Genevieve Caraos from San Pablo City. Ako po si Miss Len. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Hanggang